Maayos pa kaya ang problema sa ating bansa, guys, no? At matitigil na kaya yung mga korupsyon sa ating bansa. Kaya pala ang daming mga naghihirap, ang daming mga nagugutom. Tapos yung mga nagtatrabaho, ang laki-laki ng mga kinakaltas sa mga tax, mga nagninegosyo. Malaki yung mga kinakaltas ng mga tax. Tapos, wala namang nakikitang mga resulta. Pero, hindi rin natin alam, guys, kung ano yung mga problema talaga. Kasi minsan, yung mga leader pero yung mga nasasakupan is hindi sumusunod. Tapos yung mga iba na binibigyan ng mga budget, hindi ginagamit sa tama, kumbaga binubulsa instead na igagawa ng mga proyekto. Lalong-lalo na yung flood control, yung pagbaha na kaya tingnan mo naman yung natin, kunting ulan-ulan lang na hindi humihinto, baha na kaagad. So, hindi na tututukan yung mga problema sa mga drainage, kung ano nang nangyari. Sa bagay kasi, minsan din naman kasi, kagagawan din kasi talaga ng mga tao kasi wala ding disiplina yung mga tao sa mga basura. Tapon dito, tapon doon. Kaya minsan kapag baha na, dami-dami nang nakabara sa mga imbornal. Kaya ang resulta, baha na, 'di ba? So kahit naman kasi may mga leader, may mga namumuno, kung ang mga nasasakupan hindi naman sumusunod at yung mga residente walang disiplina sa pagtapon ng mga basura. So, wala din kasi hindi naman din kasi pwede na sunod-sunod din lang ng mga namamahala yung mga tao kung paano magtapon ng basura, 'di ba? So, minsan din panay-tambak lang yung mga iba, tapon ng tapon sa mga ilog, tapon ng tapon saan-saan, kaya naman nagkakaroon ng mga matinding pagbaha, 'di ba? Kaya, hindi umuunlad ang Pilipinas. Ay, nako naman talaga. Paano kaya ang solusyon yan? Diba? Tulad yan, nagrally-rally sila, ang dami-dami nila. Tapos, anong nangyari? Gulo lang, diba? Kawawa din yung mga nasasaktan, kawawa din yung mga taong mga nakilahok kasi kahit naman ipaglaban mo yung yung mga kagustuhan mo, kung hindi naman din sang-ayon yung iba, gulo lang, 'di ba? Tingnan mo, sobrang gulo. Dami-daming mga pumupunta kahit umuulan. Init kanina, ulan, init, tapos yan yung mga mangyayari sa kanila. So kawawa lang yung mga nagsasakripisyo. Kawawa yung mga taong inosente sa mga nangyayari, 'di ba, guys? So ngayon, wala namang ibang makakapagtigil diyan kung hindi yung namamahala lang din kasi sa pamamagitan lang din naman ng kanyang utos ay yun, magagawa yung mga bagay niyan. Minsan din, guys, yung mga pangyayari sa ating kapaligiran, sa ating bansa, kagagawan din ng mga kalaban, yung mga against din sa pamamahala ng ating Pangulo, 'di ba? So, hindi rin natin mabiblame lahat sa pamahalaan kasi ang iba gumagawa din ng mga paraan upang masira lang din talaga siya para mapatalsik sa kanyang pwesto, 'di ba? At yung mga iba naman nagsasabi na walang aksyon din daw yung pamahalaan, walang nagawa. So, ang nangyayari,
gulo lang talaga, 'di ba? So ano nang mangyayari niyan ngayon kung puro na lang bangayan, puro na lang gulo ang nangyayari, 'di ba? Instead na ayusin yung problema. Ganun yung mga nangyayari sa mundo, sa ating bansa, 'di ba? Hanggang kailan tayo ganito? 'Di ba? Panay panay reklamo, panay ganito ganyan. Hindi rin naman sumusunod sa mga pamantayan, 'di ba? So useless lang kung panay declare yung tapos hindi naman sinusunod, 'di ba? Kaya guys, ano kayang magandang gawin ng mga tao? Or ano ang mga magagandang gawin talaga ng namamahala upang masolusyonan yung kahirapan? Masolusyonan yung gutom, 'di ba? Yung kahirapan ng ating bansa para umangat naman tayo, 'di ba? Ay nako. Totoo pa kaya yun guys ng kabataan ng pag-asa ng bayan? Sige, comment mo dyan kung ano yung opinion mo.